Ginawang iligal na firing range ng isang dating security officer ang loob ng kanyang tahanan sa Bulacan. Sa parehong probinsya, may inaresto ring iligal na nagbebenta ng armas. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Hindi inakala ng suspect na ang katransaksyon niyang babae, undercover police officer pala. Binentahan online ng suspect ang pulis ng micro submachine gun at 38 revolver. At nang magkasundo na sa presyo, sinet na ang meetup at dito na nagkahulihan. Sa Bulacan pa rin, nireid naman ng mga pulis ang bahay na ito matapos daw ireklamo ng mga kapitbahay. Meron pong mga residente at meron pong mga tao nakapalibot doon sa area nila na nakakarinig po ng mga putok doon ang gagaling sa bahay nila. So possibly, meron talagang baril sa loob. Napag-alaman na si IDG, may illegal na indoor firing range ang suspect. 2 short firearm at mga bala ang nakumpiska ng mga pulis sa operasyon. Dati po siyang security officer ng isang Chinese. Meron na po din siyang mga kaso from Laguna and meron din po siyang mga allegedly kaso sa ibang mga lugar. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naghigpit laban sa paputok ang Baguio City, pero may maggarbong fireworks display naman sila bukod pa sa pa-party at concert. Ang latest naman sa pamamasyal doon, tinutukan live ni EJ Gomez. EJ? Mel, may mga pauwi na nga mula rito sa Baguio, no? Pero marami pa rin ang ngayon pa lang magbabakasyon. Kaya naman, marami pa ring tao rito sa City of Pines. Pinainit ng masayang salubong sa 2025 ang maghinaw na klima ng Baguio na sumadsad pa sa 15 degrees Celsius sa isang punto sa Magdamag. Sobrang saya po, super saya talaga. Napakasaya po sa Baguio. Thank you Baguio City. Happy New Year! Maraming nagtipon sa pa-DJ party sa Burnham Park bago pa ang salubong. Pati sa concert sa Melvin Jones Grandstand. Kanya-kanyang latag ang mga pamilya at magbabarkada ng banig at camping chair. It's refreshing. It's a new experience and quite frankly, enjoy yung mga bata. Ganda ng weather. At ngayong unang araw ng 2025, may ilang maaga pa lang nasa mga pasyalan na. Dito sa kilalang pasyalan na Burnham Park, marami sa mga kababayan natin ang sinusulit daw ang oras nila sa pagbabakasyon. Yung iba sa kanila nandito na bago pa ang pagsalubong sa bagong taon. Yung iba naman, first time daw at enjoy sila sa pag-ride nitong mga bisikleta sa cold weather. Naku, saya ma'am. Tapos, masarap yung hangin, malamig. Na-miss ako pagdating ko dito. Goods, 100%. Ang iba, kaninang umaga lang dumating sa Baguio. Gusto namin experience yung mga strawberry taho, yung mga nagba-bikings po. Ang sarap sa feeling po na malamig po yung... Tila shifting dahil papalit naman sila sa mga paalis na. It was very nice. We've been here since the 30th. So we've been around Baguio. Last night, we visited several spots. We've watched the paputoks. Last night, it's perfect. Maliban sa community fireworks, may total ban sa unregulated fireworks sa City of Pines na nakatulong umano sa mas maayos nilang salubong sa 2025 ayon sa City Hall. Mel, pasado alas 7 na nga ng gabi, no? At ganito yung eksena dito sa Burnham Park. Dito sa Burnham Lake, marami pa rin sa mga kapuso natin ang nag-e-enjoy sa boat riding. Sabi kasi ng mga nakausap natin, no, mas enjoy o sulit daw kapag ganitong gabi na dahil mas malamig. Kaya nga naka-jacket na rin talaga tayo, no, Mel? May ilan naman na naglalakad-lakad lang. Ayan, nagmumuni-muni. Yung iba nga nakita natin, no, kasama pa nila yung kanilang mga fur babies. Mula rito sa Baguio City, nagsasabi po ng Happy New Year sa lahat po, no? EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Mel? At sa lahat kayo na nandyan sa Baguio, Happy New Year din. At syempre, sa'yo din, EJ Gomez, maraming salamat. Bagong pag-asa rin para sa mga nakapiit ang 2025 dahil lalong lumalapit ang paglaya ng ilan sa kanila.
At habang naghihintay, may mga nabigyan ng pagkakataong makasama ang kanilang mahal sa buhay. Nakatutok si Oscar Oida. Magkalingkis ang mga braso't kamay at halos di mapaghiwalay si Mang Kaloy, di niya tunay na pangalan, at ang kanyang misis na dumalaw sa kanya sa Manila City Jail. First time kasi nilang di sinalubong ang bagong taon ng magkasama, kaya bumabawi kanina. Nakulong kasi si Mang Kaloy, 3 buwan na ang nakakaraan dahil sa droga. Ganun po talaga kami kahit sa labas po. Lagi ako nakayakap sa kanya. Malungkot po yung mga anak ko, hinahanap po siya. Nag-iyakan. Mahirap din po kasi wala pa naghanap po yung plan. Siya lang po inaasahan namin. Napaiyak naman si Mang Julio, di rin tunay na pangalan, nang makaharap ang kabiyak. Naaawa siya dahil kahit may kapansanan, pilit itong nagdala ng pagkain lalo't bagong taon. Wala naman po siyang trabaho kundi nanghingi na lang po siya para idala lang sa akin. Then sabi ko pag nakalabas ako, ako naman maghanap buhay sa Bicol. Pero hindi tulad nila, ni Anino ay walang dumalaw kay alias Buboy. Naiiyak na lang ako. Talagang ganun. Hindi ko po maano na dalawin nila ako o ano. Gayunman, tuloy ang panalangin niya para sa kanyang mag-ina na di na niya alam kung nasaan. Naging maganda na sana yung ano nila kahit wala ako, yung buhay nila. Nakalulungkot talaga lalo pag holiday ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kaya ganitong panahon, maraming nagtatangkang pumuga. Siyempre po nakakaramdam po tayo ng mga pagmimiss po na siyempre yung iba gustong makita yung pamilya nila, gustong makasama sa New Year. Kaya ilang araw na silang naka-red alert, binubusisi ang bitbit ng mga dumadalaw. Para makatulong sa mga nalulungkot, nag-set up sila ng idalaw para makausap ng mga nakakulong ang mga mahal sa buhay online. Bukod pa yan sa mga aktibidad at mga posibleng kabuhayan gaya ng mga barbershops, massage parlor, patahian at iba pa. Normally yung boredom tsaka yung pagkabagot yan ang pinagsisimulan ng gulo. Sa loob, kinakailangan meron siyang outlet o output ng kanyang stress. Posibleng makatulong din yan sa tunay na pagbabago habang hinihintay ang paglaya. Lalo't ang bawat bagong taon ay nangangahulugang may naitawid na naman silang taon ng kulong na kailangang bunuin. Pag ako po nakalabas, hindi na po siguro gagawa ng kalokohan kasi lumalaki na po yung mga anak ko eh. Habang lumalaki po sila, pwede po nilang gayahin yung mga pinagagawa ko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kanya-kanya ring New Year's Eve celebration ng mga paborito ninyong pagkapuso stars kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Makichika kay Nelson Canlas. Literal na happy heart si global fashion icon Heart Evangelista sa pagsalubong ng 2025 with her loved ones. Bukod sa sabay-sabay nilang pinanood ang fireworks, matchy-matchy pa sila ng New Year headbands and rings. Warmth of family love din ang in-enjoy ni Andrea Torres para sa New Year's Eve. Happy New Year! Happy din si Kapuso Morning Sunshine Shaira Diaz. Sa New Year's Eve celebration kasama ang kanyang pamilya na nag-enjoy pa sa mga pailaw. Swifty heart, check. Home loan paid, and personal growth achieved. Barbie Fortesa can't be thankful enough sa achievements niya in 2024. Kaya naman excited na siya sa pagharap sa bagong taon. Nag-share din ng New Year snaps sa kanyang IG ang other half ng Barda na si David Dicauco. Quiet celebration naman ang pagsalubong ni Alden Richards sa 2025. May isinare pa siyang prayer sa kanyang social media account bago tumulak pa Amerika to celebrate his birthday tomorrow. BFFs unite for the new year. Sparkle artists Ashley Ortega at Shuvi Entrata na magkasama sa bagong taon. Ganon din si Mamang Pokwang na kasama ang kanyang best friend na si Kay Brosas. Team abroad naman ang Legaspi family this New Year. Enjoy sina Zoren, Carmina at twins na sina Mavi at Cassie sa kanilang stay sa Japan.
habang si Bea Alonso enjoying the sights and sounds of UK for the New Year. I-flinex niya sa social media ang ilang pics ng Borough Market at nanood pa sila ng stage play sa West End. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pasintabi po sa mga nagkakapunan, patay at naaagnas na ng natagpuan sa bakuran ng kanyang amo ang isang Pinay na OFW sa Kuwait. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan ng hustisya. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne Nakalabanan ang natagpuang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pauwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman anyang nabanggit na problema ang kapatid. 2 buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin. Tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi ng polis, investigate ng polis, nakita ng polis sa bahay, yung bangkay, advanced state of decomposition na 2 buwan na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA. We assure the public that government will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari ito, katapusan ng taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Umakyat na sa 4 ang patay dahil sa mga pagpaputok sa buong bansa. 3 naman ang sugatan dahil sa ligaw ng mga bala. Nakatutok si June Veneracion. Nanganganib maputulan ng mga daliri ang binatilyong yan matapos masabugan ng paputok habang sinasalubong ang bagong taon. Bukod sa binatilyo, 9 na iba pang naputukan ang isinugod sa Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi, Bulacan. Karamihan sa kanila, nakatapak o natalsikan ng paputok. 7 taong gulang ang pinakabata. As much as possible, iwasan po yung mamulot ng mga paputok, lalo na yung mga hindi pumutok na mga paputok. Mga magulang po, bantayan niyo po yung mga anak niyo. Nasabugan naman ng 5 stars sa ulo ang 44 na taong gulang na lalaki habang sinasalubong ang bagong taon sa Dagupan City. Ayon sa ilang nakasaksi, gumawa ang biktima ng improvised bombshell at doon inihulog ang 5 star. Nang hindi ito agad na pumutok, sinilip niya ito kung kailan tiyempo itong sumabog. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Madami siya kasing sinindihan na 5 star, then yun yung nag-cause ng lacerated wound niya dito sa may occipital area. May kasama din kasing fracture, skull fracture. Siguro na siya, nabagok din. Siya ang ika-18 biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center mula December 20. Pinakabata sa kanila ang isang 8 taong gulang na lalaki sa San Fabian, Pangasinan na nasabugan ng boga noong December 30. Mula naman sa Cebu ang 2 dagdag sa death toll dahil sa paputok. Habang pumanaw na rin ang 77 taong gulang na naputukan sa Nueva Ecija na una na nating naiulat. Sayang at hindi na zero ang bilang ng naputukan ngayong taon gaya ng target. Bagamat pampalubag ng loob ng mas mababa ng 64% ang mga firecracker-related injuries sa bisperas ng taong 2025 kumpara noong 2024 base sa monitoring ng Department of Health. Pero maaari pa raw itong madagdagan kung may mga late report. Mas mababa rin ang bilang mula December 22 hanggang January 1 na nasa mahigit 300 kumpara sa mahigit 500 noong nakarang taon. Mas mataas naman ang bilang ng indiscriminate discharge of firearms o yung nagpaputok ng baril ngayong salubong sa 2025. 27 ito kumpara sa 20 noong nakarang taon. 5 ang nasaktan dyan, mas konti kumpara sa 7 noong nakarang taon. Maliban po sa 21 po na aresto ay may puti po tayong at large na suspect po suspects po bagamat sila po identified. Sa 6 namang insidente ng ligaw na bala ay 3 ang nasugatan. Yung 3 pong reported injured po as a result ng stray bullet po ay nadala naman po ito sa ospital at nalapatan po ng lunas po. So out of danger na po sila as reported to us. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.
Maraming turista at lokal din ang nakisaya sa pagsalubong ng bagong taon sa Boracay. Pero pagkatapos ng engranding selebrasyon kagabi, naku, mga basura naman sa dalampasigan ang bumungad kaninang umaga. At nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Vicky, naging makulay at masaya ang pagsalubong sa 2025 dito sa isla ng Boracay dahil nga sa engranding mga fireworks display at New Year's party dito sa isla ng Boracay. Pero sumalubong kaninang umaga ang pag-ulan sa mga turista dito sa Boracay sa unang araw ng 2025. Sinalubong ng mga turista sa isla ng Boracay ang taong 2025 with a bang. Worth it ang paghihintay dahil pambihira ang fireworks display by the beach na pinaenggrande pang lalo for 2025. Pero nakadidismaya ang kalat na bumungad sa unang araw ng taon. Ang maputi at pinong buhangin ng isla, nahaluan ng mga paper cup, plastic, wrapper at mga bote ng inumin. Paalala ng munisipyo, Clay Go o Clean As You Go. Dapat iligpit nila sa sarili, dalhin na sila sa resort para mabawasan yung basura sa beach, para hindi mapag-abutan ng umaga, para hindi naman tingnan ng bisitang marami dito palang basura sa Boracay. Kaninang umaga rin, sa halip na si Haring Araw, ulan ang sumalubong. Pero hindi naman ito napigilan ang mga namasyal sa beach. Ngayong umaga, it feels refreshing na umulan. We welcome by the rain and it's a blessing. Pero kagabi, grabe yung crowd dito. It's a new experience din sa family namin na pumunta dito. Lalo pang dumami ang nasa beach nang gumanda ang panahon. Kabilang ang ilang dayuhan. So beautiful. I love it here. I would definitely come back. Pati tulad ni Clint na unang nakapunta rito noong 4 na taong gulang pa lang. Enjoy the beautiful island just for what it is. Sana raw mapanatili ang ganda nito para may mabalikan pa sila. If you want to keep coming to Boracay and take advantage of this beautiful island, just pick up the rubbish that you leave. If you want to come back to a beautiful place, you got to keep it clean. Vicky, balik normal din ang mga paboritong water activities kagaya na lang ng island hopping at ang adventure activities kagaya ng parasailing at helmet diving. Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Sala. Sa mga gusto namang mag-reset ng wardrobe o ng disenyo ng bahay ngayong 2025, may mga tip ang isang stylist para makasunod sa color of the year nang hindi gumagastos ng malaki. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mocha Mousse ang Pantone Color of the Year para sa 2025. Pwede mo itong gawing motif ng iyong bahay kahit ano pa ang kulay nito ngayon nang hindi gumagastos ng malaki. Get some throw pillows, yung accents mo. Keep it simple. Pwede kang mag-accent wall para the next time na magbago yung color of the year, you don't need to do so much. You can also do your curtains, your blinds. Kung purple ang color of the year, hindi mo kailangan lahat i-purple yan. Hindi rin kailangang palitan ng furniture para lang sumunod sa uso. Siyempre, hindi ka bibili ng new sofa. What you do is buy a slipcover. Malaking bagay rin daw kung neutral ang base color ng bahay. Kaya nitong condo unit ni Cheng na babagay sa kahit anong kulay. Kaya dapat yung base color of your home, it's always practical to make it neutral. Kasi pag neutral, kahit ano pa yung color of the year, it's easy. Pwede kang one focal point lang, one wall lang. You change it to the color of the year. You can alternate the colors of your throw pillows, your accent pieces. Pero bago baguhin ang mga dekorasyon o kulay ng inyong bahay, ang importante, the first thing you do is to declutter. You organize your things, compartmentalize, para pag pumasok ka sa bahay mo, it looks fresh. Hindi rin kailangan ng wardrobe overhaul tuwing magbabago ang color of the year. If wala po kayong masyadong budget pa, you can invest muna po sa mga bags and shoes. Kung may statement pieces na, gaya ng blazer, jacket at coat o ibang outfit na nasa color of the year, ang maganda raw gawin,
I-mix and match nyo lang po yung color mousse sa mga on-hand outfits nyo na mga denim jackets, denim jeans, mga white sneakers, white trousers, and plain neutral colors po, which is white, black, and gray. Also na mga tank tops, mga t-shirts, and blouses po na ganong color. Kung may budget naman at gusto mong i-overhaul ang iyong wardrobe, payo ni JM, Go basic para classic and timeless pa rin siya, pero you're still in trend para sa everyday outfits nyo. So, you can buy mocha colors ng sneakers o kaya mga heels, tapos basic na tank top, mga t-shirts, mga blouse, mga polo, colored na pants, like yung mga usong trousers ngayon, tapos mga jackets at saka mga skirts din. ang iwasan lang daw, Siguro po mga neon colors, bawal po tayo. payo pa ni JM, piliin ang mga telang komportable sa katawan at versatile, gaya ng cotton at denim. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, makulimliman sa ilang lugar, walang namamataang bagyo ngayong unang araw ng 2025. Pero huwag pa ring makampante dahil ngayong Enero, may isang bagyo na posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa karaniwang track o yung pagkilos ng bagyo kapag ganitong buwan, kung hindi ito magre-recurve o lilihis, posible yang tumama sa Eastern o Central Visayas o di kaya sa Northeastern Mindanao. At dahil bagong taon na, may mga bagong pangalan na rin ng mabubuong bagyo ngayong 2025. Narito po ang listahan na inilabas ng Pag-asa. Sakali mang lumagpas sa letter Z, maglalabas ng auxiliary list ang Pag-asa. Kahit walang sama ng panahon ngayon, posible pa rin makaranas ng pagulan ng ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line, Amihan at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng ulan sa Northern Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng bansa ang uulanin. Malawakan po ang mga pagulan at may malalakas na buhos. Maging alerto na ang mga ilang araw ng inuulan dahil mataas na ang banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan lalo bandang hapon at gabi. Kaya sa mga balik trabaho o kung may lakad bukas, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong.